Amen! Kung meron mang mahalagang mensahe ang distrito natin ngayon sa ika-10 taon ng kanyang pagdiriwang ng kanyang anibersaryo, ito po ay ang katapatan ng Panginoong Diyos sa atin. Ano man yung hirap, pagdurusa na pinagdaanan ng buong mundo, ang Northeast Central Luzon District ay nagpunyagi hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi lalong-lalo na upang magbigay ng tulong, magbigay ng pag-asa, magbigay ng kinabukasan, makibahagi sa pagbangon ng isang distrito sa kabila ng pagkakalugmok, sa kabila ng kahirapan ng pandemya. It is therefore the worst of times that you have gone through, especially during the last 3 years of your first 10 years as a district. But the worst of times have become the best of times. The best of God has been our gift, our treasure in the worst of times. May panahon na ang ating public school system ay bahagi ang pag-aaral sa English literature at hindi mawawala sa pag-aaral ang mga literatura na isinulat ni Charles Dickens. I would like to quote one important reflection from Charles Dickens when he described his generation. And in this description of his generation, I was thinking, it is also true to my generation. Charles Dickens said, it was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. I like this part. Nung ako'y batang pastor, one of our most memorable Christmas concerts was entitled Season of Light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. In every transition of your personal history, as well as the history of the world, this ambiguity of the best and the worst happens to you and to me. And so, 2 Kings chapter 20, verse 16 to 21 also looks at one important part of history from the perspective of a king. Sometimes the perspective of a king or a ruler or a president or prime minister makes sense. Sometimes it is very, very difficult to believe them. Hezekiah, for example, pagkatapos na
Sinabi ng propeta sa kanya, pagkatapos mong ipinakita ang lahat ng kayamanan ng Jerusalem, pagkatapos mong pinakita ang lahat ng mga ginto, mga palamuti, mga kayamanan ng kaharian na inipon ng inyong mga ninuno sa mga ambassadors ni Merodach Baladan na siyang prinsipe ng Babylonia, darating ang panahon, ang lahat ng ito ay nanakawin at dadalhin sa Babylonia kasama na ang iyong mga kapatid, mga anak, mga taong bayan. Pag kayo'y pinagsabihan ng ganon, ang sasabihin niyo ba ay, huwag sana po mangyari, pakisabi sa Panginoon, pag-pray niyo, kawawa naman ang bansa, kawawa naman ang mga kabataan, ang mga bata, kawawa ang kanilang mga magulang. Mawawasak ang buong nasyon. Ngunit, ang haring ito, ang sabi niya, napakaganda ng binigay ng Panginoong Diyos na salita na inyong tinuran. Bakit? Dahil ang sabi niya, dahil magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan sa aking buhay. Mga kapatid, may nag-isip ba sa atin ng ganyan sa panahon ng pandemya? Bago mag-pandemya, iniisip natin, basta okay itong generation ko, wala na akong pakialam sa susunod. Ngunit, inabutan po tayo. Kaya't huwag nating sabihin, bahala na yung mga anak natin, bahala na yung mga kabataan. Sa susunod na mundo, sa susunod na bayan, inaabutan po tayo. At tayo ay mananagot, hindi lamang sa nakaraan, hindi lamang sa kasalukuyan, ngunit lalong-lalong na sa kinabukasan ng ating simbahan, sa kinabukasan ng ating bansa. Ang Northeast Central Luzon District ay nagbunyagi upang ang distritong ito ay mabuo, upang ang distritong ito ay maliwanag yung kanyang pangarap, yung kanyang adhikain, yung kanyang misyon na ang katotohanan ng kaharian ng Diyos ay pag-ibayuhin natin na ipaglaban, ipamuhay, ibahagi upang bilang Northeast Central Luzon District tayo ay maging biyaya sa ating pagmamahal, pakikibaka para sa hustisya, pagtulong sa mga inaapi, at pagkalinga sa mga kapuspalan. Wala pong magsasabi sa atin tulad ng isang hari, bahala na yung mga susunod na kabataan at mga bata, basta ako, okay ako. In other words, when we think and proclaim that God is faithful to us and to our church and to our nation and to the world, then we cannot afford to be faithless. All the more that we ourselves should be faithful. Great is thy faithfulness is a memorable biblical word that comes from the immortal pen of whoever wrote Lamentations chapter 3, verse 23 to 24.
Ang sabi niya, certainly, the faithful love of the Lord hasn't ended. Certainly, God's compassion isn't true. They are renewed every morning. Great is your faithfulness. Lamentations chapter 3, verse 23 to verse 24. At dahil dito, itong hymn na ito, isang naging bahagi ng buhay ko, upang ako'y magdesisyon isang araw na ako'y magpapasko. Dahil naging bahagi siya ng hymn singing experience sa loob ng pagbiministeryo, sa loob ng simbahan. Ito din ang bridal song para sa bridal march nung ako'y kinasal. In other words, when you think about the faithfulness of God again and again, remind ourselves, tayo din, in response, we should be faithful. Thomas Chisholm wrote the immortal words of the hymn, "Great is thy faithfulness." He was a hard-working, faithful pastor. Ngunit siya ay nag-resign dahil sa kanyang kasipagan, sa kanyang paglilingkod. Dumating ang panahon, hindi na nakayanan ng kanyang lupang katawan ang pastoral ministry. Alam niyo po yan, mga kapatid na pastor. Ang paglilingkod ay 24/7. Kahit sinasabi na may day off tayo na isang araw. Kapag tayo'y tinawag ng ating mga miyembro upang maglingkod sa Panginoon, kailangan po natin dumating. Matutulog na lang ako, 10:00 ng gabi, masarap na ang humiga. Tatawagin ka, Pastor Pete, merong demon possessed dito. Please, samahan niyo po kami. Natapos na ng alauna nung lumayas na yung masamang spirito na yun. Alam niyo, mga masamang spirito na yan, sinisira niya ang tulog natin. But that's what happens. Walang sinasabi na free time or day off. Kaya, naiingiti ako every time na kinakanta natin ang Greatest Day Faithfulness, ang sumunod na trabaho ni Thomas Chisholm ay maging insurance agent. Mas magaan pala ang trabaho ng insurance agent sa maging pastor. Kaya kinayanan niya yun. Ngunit, hindi natin makakalimutan na bumagsak ang kanyang kalusugan dahil siya ay pastor. At hindi siya nagpaalam sa mundong ito na hindi pa hayag, dakila ang iyong katapatan, Panginoong Diyos. Amen. Noong 1654, sa Leicester, England, matutunghayan ninyo ang isang historical marker. Isang panahon sa Inglaterra na lahat ng mga bagay ay nasisira, lalong-lalo na kung may kinalaman sa pananampalataya. The historical marker reads, in the year 1654,
when all things were throughout this nation either demolished or profaned. Sir Robert Shirley, Baronet, founded and built this church. He it is for singular praise is to have done the best things in the worst times and to have hoped them in the most calamitous. Ganun pala yung ginagawa ng mga taong nagngangalan ng Robert. They have done the best things in the worst times. Ang ganda naman. Gusto ko na pangalanan ng Robert Pascual, yung susunod na anak ko. Acts chapter 11, verses 19 to 26. Dahil sa persecution, dahil sa pang-aapi, dahil sa pagpapabilanggo, at dahil na rin sa pagpatay kay Esteban ng mga may kapangyarihang Hudyo at mga Romano, nagkawatak-watak ang mga nananampalatayang Kristiyano mula sa Pentecostal experience nila sa Jerusalem. Mababasa ninyo kung ganon sa Acts chapter 8 na lahat ng mga ito ay umalis ng Jerusalem, ang nanatili ay mga apostoles. Kung ganon, ang nagpakalat ng Ebanghelyo sa labas ng Jerusalem pagkatapos ng Pentecost at ng persecution after the Pentecost ay hindi yung mga apostol, mga pari, kundi mga laiko. The lay members of the church have proven themselves to be the most powerful evangelistic movement in the face of the earth after the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, after the coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Being hunted, being wanted by the authorities, being ostracized by the powers of religion as well as the powers of the state. These disciples of our Lord and Savior Jesus Christ did not waver in their faith, clinging to the hope that indeed God is faithful in the most difficult times of that pandemic of religious persecution in the first century of Christianity. They were lay people. At ilan sa kanila, sa binasa ni D.S. Noel sa atin kanina, sa Acts chapter 11, verse 19 to verse 26, ay nagpunta sa Antioquia. Dahil dito, nabalitaan ng mga big boss na apostol sa Jerusalem na may nangyayari. Umuusbong ang napakaraming covenant discipleship groups sa buong Roman Empire. Nabalitaan nila
na ganoon din sa Antioch. Pinadala nila ang isang disciple na ang pangalan ay Barabas. At si Barabas, nung nakita niya ang sitwasyon, ganito ang nasusulat. Among them were some people from Cyprus and Cyrene. They entered Antioch and began to proclaim the good news about the Lord Jesus, also to the Jews who spoke Greek. When the church in Jerusalem heard about this, they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw evidence of God's grace, he was overjoyed and encouraged everyone to remain fully committed to the Lord. Acts chapter 11, verse 22 to verse 23. What did you read? When Barnabas came to Antioch, he saw evidence of the grace of God. And so when I go back to the NECLD story, what do I see? I see evidence of the grace of God. Yung hindi natin kayang gawin, iniisip natin na mahina tayo. Kapag ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay, maraming bagay ang nangyayari, maraming ministries ang nagtatagumpay. NECLD reinvented our visitation program. Dati-dati, nakikipag-appointment. Dati-dati, isa, dalawa, isang araw. Ngunit, during the pandemic, kung kaya din lamang lumusok at pinapayagan ng protocol, morning until evening, tayo ay nagdadalaw. We reinvented our worship ministry. Hindi palaging pinapayagan itong 2 taon sa loob ng simbahan dahil mahigpit ang pagbabawal ng mass religious gathering. But NLCED reinvented our worship ministry by engaging in house-to-house pagsambahay worship, morning till evening. We reinvented our relief and rehabilitation strategies. When disasters came, hindi naging hadlang sa buong Baguio Episcopal area. Kasama na rin sa Manila Episcopal area sa pamuno ni Bishop Seri, sa Davao Episcopal area sa pamuno ni Bishop Rudy, na tayo ay magtulungan. Gamit na gamit ang Western Union, gamit na gamit ang GCash, gamit na gamit ang digital banking. At dahil dito, ang mga kapatid na binagyo at binaha sa Isabela, sa Cagayan at sa Ilocos, inyo pong tinangkilik, inyo pong tinulungan sa katotohanan. Dumating nga po kayo sa amin at dinalaw niyo pa yung maliit na dampa namin ni Joyce upang pati kami mag-asawa nakatanggap ng inyong ayuda. Ito ba ang Northeast CLD na kinakantsawan ng konferensya? Bumalik na lang kayo sa East CLD. Hindi nyo naman pala kayang magbayad ng apportionment. Hindi nyo pala kayang swelduhan ng mga pastor ninyo. Ngunit, sa ano ba napapatunayan ang kilos at galaw at lakas ng NECLD? Hindi ba sa church ministries? Hindi ba sa pagtulong sa kapwa? Hindi ba sa pagbibigay ng tangkilik sa mga nangangailangan?
doon na patunayan nyo you are top-rated district of the Baguio Episcopal area. NECLD reinvented prayer meetings. Hindi tayo nakakapag-prayer meeting sa loob ng simbahan, pero naging hadlang ba yun? Meron namang wifi, meron namang online prayer meeting. Mas marami pa nga yung listahan ng mga ipinagpipray ninyo sa mga online devotions ninyo. At ako'y tuwang-tuwa. Kasi people are going to say from time to time, Bishop, pinapray ako ng church, pinapray ako ng district, napagaling ako ng Panginoon. Northeast CLD reinvented our evangelistic outreach. Titigil ba ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus na siya dating tanging tagapagligtas? Look at Acts chapter 11 again. In the midst of persecution, evangelistic passion never wavered among believers. At ganoon din, kaya patuloy tayo sa ating misyon, patuloy tayo sa church planting, at sa 10 taon na ako'y naglingkod bilang kasama niyo sa buong Baguio Episcopal area, masasabi ko, isa sa mga valedictorian, kung di naman nangunguna, sa pinakamaraming local churches na pinatayo ang Central Luzon, Philippines Annual Conference. No way that the pandemic is going to destroy the evangelistic passion of NECLD. NECLD reinvented our church workers support system. Mula sa Bea Cross, kumilos ang buong distrito na sa maraming taon ay nakakantyawan ng inyong kapwa distrito. Hindi nyo napapaswerdohan yung mga kasama ninyong pastor na mababaswerdo. Marami kayong churches na maliliit, hindi nakakapagbayad ng apportionment. Mga kapatid, I have no doubt in my mind that one of the most successful districts in the church workers' salary trust fund, in the centralized salary subsidy system, it is Northeast Central Luzon District. We reinvented Bea aspirations, vision and mission, programs and ministries. Ang bagong strategic plan po natin sa Baguio Episcopal area. At pwede ko pong i-report sa inyo na sa napakaraming kontribusyon sa pag-iisip upang mabuo ang strategic plan na ito ng Baguio Episcopal area. Ang pinakamaraming kontribusyon ay galing dito sa Central Luzon, Philippines Annual Conference. We rediscovered and reaffirmed our moral foundations. We continue to be part of the struggle against murder and extrajudicial killings. Kasama po kayo nung ang isang kabataang taga Ilocos ay pinaslang sa panalangin at pagbibigay ng tulong. Kasama kayo sa patuloy na paglaban sa anumang uri ng sexual misconduct sa loob at sa labas ng simbahan. Lalong-lalo na tayong mga church workers, tayo'y
maging matatag po sana tayo sa napakaraming tukso sa ating buhay. Kahit pa ang isa sa pinakamakapangyarihang simbahan sa buong mundo, ang Hillsong Church, ay hindi nakayanan ng kanyang pastor, si Brian Houston, ang sexual misconduct. Ang kanyang pastor sa US, si Carl Lentz, ay bumagsak din dahil sa sexual misconduct. Kailangan ding bantayan natin ang ating simbahan at ang ating mga miyembro. Totoo, naging masigasig at matagumpay tayo sa ating investment program sa Westpac. Pero Westpac yun, mga kapatid. It is the biggest faith-based investment institution in the whole world. When I invited you to invest in Westpac in 2016, at yung savings natin mula 2013, unang taon ko bilang bishop, hanggang 2016 na $17,000, $19 billion ang kanyang platform, $19 billion ang kanyang assets, ang kanyang hawak na kaperahan. Ngunit umabot ito sa more than $30 billion ngayon. Ang pinakamalaking church sa buong mundo for quite some time na pinapangalandakan na the biggest church ay founded ng isang pastor na nagngangalang Paul Yonggi Cho, na ang kanyang anak at siya mismo ay naakusahan at nabilanggo ng embezzlement of church funds dahil sa overpriced na pagbibenta ng mga investment capital. Dito sa Pilipinas, ang daming naloko ng Kappa Ministry ni Joel Apolinario. Again, dito sa NECLD, all of these things will continue to be your challenge for the future. Your leadership in NECLD does not only mean moving forward with the programs and ministries of the church, it also means protecting our church members, protecting our churches, protecting our institutions, assets, and finances. And so, in doing this, we face the future wherein we must continue to review, update, and improve our financial management systems as a church. Even in the Bea office, recently, I had to review our financial management office system, and we had to write a new version. Why? Because that is part of our responsibility. At tayong mga pastor at mga diakonesa, tayong mga church leaders, tayong mga magulang, inaasahan at pinagkakatiwalaan tayo ng ating mga anak, ng ating mga kabataan, ng mga susunod na henerasyon ng Metodista sa Northeast CLD for the next 10 years and beyond.
maging mabuting katiwala po sana tayo ng Panginoong Diyos. Because when we say, God is faithful even in the worst times of the pandemic, then we can only appreciate that faithfulness if we ourselves consistently live faithfully. Brothers and sisters, the Holy Spirit of God will give you wisdom and power so that in the worst of times, you will see the best of times, especially the best of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Atin pong tinatawagan si